Batay sa mga pinakabagong ulat, narito ang mga pangunahing punto tungkol sa stress sa Pilipinas. Ayon sa survey ng Social Weather Stations noong Setyembre 24 to 30, 2025, 34% ng mga Pilipino ang madalas makaranas ng stress sa pang-araw-araw na buhay. Mas mataas ito kumpara sa 27% noong 2019. Ang mga nasa Metro Manila ang may pinakamataas na porsyento ng madalas na nakararanas ng stress, 50%, sinundan ng natitirang Luzon na 36%. Mas mataas din ang porsyento ng mga babae, 41%, na madalas ma-stress kumpara sa mga lalaki, 27%. Pangunahing sanhi ng stress? Pera. Ito ang itinuturing na pinakamalaking sanhi ng stress ng mga Pilipino, kung saan 53% ng mga respondent ang nagsabing nakaranas sila ng big stress dahil dito. Usapin sa kalusugan. Pangalawa ito sa mga pangunahing dahilan. Trabaho o pag-aaral. Malaking salik din ito para sa 39% ng mga respondent. Family. Isa rin ito sa mga dahilan ng stress para sa 38% ng mga respondent. Workplace stress. Ayon sa isang pag-aaral, mataas ang porsyento ng mga manggagawa, lalo na ang Gen Zs at Millennials na nakararanas ng burnout dahil sa dami ng trabaho. Sa contact centers, mataas ang average stress level dahil sa demands ng kliyente at workload. Mental health situation. Kahit bago pa ang pandemya, mataas na ang kaso ng mental disorders sa bansa. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong dumaranas ng anxiety at depression. Gayunpaman, marami pa rin ang hindi humihingi ng formal na tulong dahil sa stigma at kakulangan sa serbisyo. May mga ulat na tumataas ang pondo ng gobyerno para sa mental health at nagkakaroon ng mga programa. Ngunit may mga hamon pa rin tulad ng kakulangan ng mga mental health professionals. Alam mo ba? Kapag binabagabag ka ng stress at pag-aalala, may dalawang makapangyarihang paalala ang banal na kasulatan. Una, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo kung paano haharapin ang pangamba. Sa halip na mag-alala, manalangin ka. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, sabihin ninyo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ay mag-iingat sa inyong puso at isip dahil kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. Ang panalangin ay ang daan upang maranasan mo ang kapayapaan na mas matindi pa sa anumang problema. Pangalawa, ibinibigay ni Jesus ang kanyang sariling kapayapaan bilang lunas sa iyong pagkabagabag. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ako nagbibigay na gaya ng pagbibigay ng mundo. Huwag kayong magulumihanan at huwag kayong matakot. Juan 14:27. Sa madaling salita, manalangin ka para magkaroon ng kapayapaan ang isip mo at magtiwala ka kay Jesus para mawala ang iyong takot. God bless.